Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. At nasasangkay. Ulit. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos at sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Thank you po, tita. Okay, Gab, ikaw. Tapos, tita Che, okay na ba? Na-memorize mo, tita. Ikaw sunod, tita Che. Kung hindi pa? Okay lang. Sige po. Sige, ikaw, Gab, tapos si Arshan. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos upang mapakinabangan At mapapakinabangan. sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran upang ang anak ng Diyos ay maging ganap Upang ang tao ng Diyos. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat na mga mabubuting gawa. Ay, sa lahat ng mga gawang mabuti. Gawang mabuti. Okay. Thank you, Gab. Sige, Ate Arshan. Sana miligan pa. Wala na. Daming tao. Ang lahat ng kasulatan ang lahat ng kasulatan ng mga ang lahat ng mga kasulatan ay ang mga lahat ng kasulatan ng Diyos ay ang lahat ng mga kasulatan, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, at pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na pagsasalansan na nasasangkapan ng lubos upang sa lahat ng mabubuting gawa. Upang sa lahat ng gawang mabubuti. Puro mali ate. Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Sige. Siren, ikaw. 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Jimmy? ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay ng katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay, sige. Thank you po, no? So, ayun, yung iba po next time, no? Bukas naman po ulit. Alright? Sige po, good afternoon. So, welcome sa ating Bible study. I hope na nag-aaral kayo ng salita ng Panginoon. At again, ito po ang kailangan natin sa araw-araw. So, I hope and pray na
bawat isa makita yung halaga, no? At makita po talaga na ito ang kailangan ng bawat isa na niligtas ng Panginoon. Okay? So, let's start. Papatuloy tayo sa Luke chapter 1, verse 49. So, kahapon po natapos tayo dito. Nag-land tayo sa 49 and now we are going to take off. But bago nyan, pag-usapan po muna natin ulit yung verse 49 kasi may mga bagay pa po na hindi pa tayo na-share dito, no? So, again, good afternoon sa mga nanonood sa live. Andyan si Avril, si Tita Bing, baka nandyan din mamaya-maya. And yon sa iba pa na mga kapanood nito, good afternoon sa inyo. So, tayo po yung magsimula. Basahin muna natin yung 46 hanggang siguro 51. Yan. Basahin muna natin 46 to 51 para ma-remind po tayo sa konteksto na binabasa po natin. Sige, I would like to request Ate Jamie, pakibasa. Lucas chapter 1 verse 46. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinglahi. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salinglahi. Siya ay nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig. Pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. Okay. So tayo po ay manalangin muna sa ating pagsisimula. Let's pray. Panginoon, ikaw lang ang tunay na Diyos at maraming salamat na iyo pong hinihayag ang iyong sarili sa iyong mga binuhay at ang bawat salita mo ay naging matamis at puno ng pag-asa para sa amin na dati na amin pong kinakamuyan, na dati na aming pinagtatawanan, na dati na aming hindi tinatanggap, na dati na ang pagtingin namin ay walang kabuluhan. Ngunit salamat kahit na sa kabila ng aming pagiging makasalanan at patay sa aming pagsalangsang at mga kasalanan, ikaw po sa iyong habag, awa at pag-ibig na napakadakila ay binuhay kami kung kaya't kami ngayon ay may bagong puso, binigyan ng pandinig, binigyan ng sight at vision kung kaya't ang iyong salita ay aming naunawaan. Salamat o Diyos dahil ito'y iyong biyaya lamang. At panalangin ko po na sa bawat salita na naririnig na aking mga kasamahan ngayon, ito ay maging tunay kung meron man pong patay pa sa amin at sa mga nanonood nito, naway kaawaan mo po o Diyos, iyong buhayin at magkaroon ng bagong puso na hahanapin ka talaga, na ikaw talaga ang maghahari. Nang bawat isang binuhay mo ay makakapagsabi, kami ay alipin mo, O Diyos. Ikaw lamang po makakapagligtas sa bawat isa. At maraming salamat, Lord, dahil ika'y makapangyarihan at ang kaligtasan ay tunay nga. Dahil ito ay buhat sa iyo, galing sa iyo at para po sa iyong kaluwalhatian. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, let us continue sa verse 49. Sabi po dito, no, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay
at banal ang kanyang pangalan. Napakaganda po ng verse 49, lalo na po nung sinabi na banal ang kanyang pangalan. So later I would like to dive into that, pero bago yan, tandaan natin yung verse 48. Sinabi po dito, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, at atin pong natutunan na ang Panginoon ay tunay ngang maawain at mahabagin. At dito pinapakita na wala talagang kakayanan o wala talagang kahit ni ano na nanggagaling kay Maria. At yun nga po, naitama po natin yung katuruan, maling katuruan na pinapalaganap ng Romano Katoliko. At sana po ay sa ilang araw po na paulit-ulit po natin ito na pag-usapan ay maging malinaw na po sa bawat isa. At sana din sa mga nakakapanood nito, kahabagan sila at maunawaan nila ito. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng mga salinlahi. So, nasabi po ito ni Maria, at yung verse 49 is yung reason bakit po sinabi niya na mula ngayon ay tatawagin siyang mapalad sa lahat ng salinlahi, at yun po yung verse 49. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay. But bago natin pag-usapan po yung ano ba yung dakilang bagay na binabanggit dito ni Maria, kanina po nag-uusap kami ni Ate Jamie, at itong sa sinabi dito na sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi. So na-share niya lang din po na dito natin makikita kung sino ang Panginoon. No? Sino ang Panginoon? Kasi parang nakafocus tayo sa parang okay, si Maria tatawagin siyang mapalad sa lahat ng salinlahi. From generations to generations. Doon tayo nakafocus. Pero actually, itong part pala na ito describes who God is. 'Di ba? Kung sino ang Panginoon. Na ang kaluwalhatian niya ay makikita sa lahat ng mga salinlahi. Hindi yan matatago, hindi yan magbabago, at hindi yan mananakaw, at hindi yan mapupunta sa iba. But ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita ng lahat at magpapatuloy yan sa lahat ng salinlahi. Hindi lang sa salinlahi na nandito sa mundo, because ang salinlahi dito sa mundo, it will end. But the glory of God is from eternity to eternity. No? So bakit tatawaging mapalad si Maria sa lahat ng salinlahi? Dahil, tandaan po natin, tayo po'y mapalad, hindi po dahil sa ating ginawa or ginagawa. Na tayo sumusunod sa Kanya, hindi po dahil yan galing sa atin. But lagi po nating tandaan na tayo po ay mapalad dahil ang Diyos ay may ginawa sa ating buhay. Okay? Kung hindi po kumilos ang Diyos sa atin, wala po, patay po tayo lagi. So, tayo ay mapalad. Why? Because God worked in our lives. Yun ang tunay na blessing. Na ang Panginoon ay kumilos sa buhay mo, binuhay ka niya. Kaya nga po kanina sa panalangin ko po, i-meditate nyo po laging Ephesians, no? Yung buong Biblia, pero specifically yung nabanggit ko po kanina is Ephesians chapter 2, na tayo na mga patay sa pagsalangsang at kasalanan, sa gitna ng lahat na ngayon, tayo binuhay ng Panginoon. Diba? Yun po ang dahilan bakit po tayo mapalad. Now, babalik po ako sa verse 48. Bakit po tatawaging mapalad si Maria sa lahat ng salinlahi? Dahil ang Diyos na siyang may dahilan kung bakit siya pinagpala ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. So yun po ang dahilan bakit po tatawagin siyang mapalad sa lahat ng salinlahi. Because God who blessed her, di ba, is from eternity to eternity. So that is God. Yan ang Panginoon. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. That is your God. Kapatid, that is your God. Yan ang Panginoon. At yan ang Panginoon mo. And again, i-share ko lang din ito, nasabi nga din ni Ate Jamie kanina, nag-share kasi siya sa mga napag-aralan niya dito. And yung sinabi dito ni Maria, in verse 47,
Sinabi ni Maria, Diyos na aking tagapagligtas. Take note of the word, aking tagapagligtas. Ano to? Possessive pronoun ba to? Hindi ko alam, no? English teacher ako pero hindi ako sure dito. Pero I think this is some kind like possessive na, ano tawag dyan, Sai? Pronoun? Si Kuya alam to, talino yun eh. Anyway, kumbaga aking, no? Aking tagapagligtas. Hindi niya sinabi na atin, no? Hindi niya sinabi ating tagapagligtas. Hindi niya rin sinabi inyong tagapagligtas. But itong statement po ni Maria is very personal. Very, very personal. Ano sabi niya? Aking tagapagligtas. So what does it mean? Ano pinapakita dito? That si Maria ay tunay ngang may personal na relasyon sa Panginoon. Kasi bakit? Nababanggit niya aking Panginoon. Kasi pwede po tayong magsabi, inyong Panginoon, yung Panginoon. No? May mga tao na naintindihan nila na ang Diyos ay ang Panginoon. Diba? Make no mistake, no? Meron po, alam nila sa pangalan. Again, yung hanggang kaalaman lang. Pero hindi nagiging tunay sa mga buhay nila. Alam nila na ang Diyos ay Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos. Di ba? Pero, hindi ito nagiging tunay sa mga personal na mga buhay nila. They cannot say na siya ay aking tagapagligtas. Diba? Siya ay aking Diyos. Di ba? Pero here, Maria, pinapakita sa atin dito sa salita ng Panginoon that Maria ay meron talagang personal na relasyon sa Panginoon. At kaya nasabi niya, kaya nabanggit niya, ang Diyos na aking tagapagligtas. And kanina, nag-aaral din po ako ng salita and gusto ko lang din i-share to sa inyo. Kasi kung matatandaan niyo po, no, kung mababasa niyo po doon sa nangyari doon kay Judas, si Judas po Iscariot ang aking pong binabanggit. Alam niyo po ba, ito, ginagamit ito lagi sa ano sa Tagalog yan? Di-differentiate. Ano ba Tagalog sa pagkukumpara, something like that, no? Between Peter and Judas. Kasi nga po, kung matatandaan niyo po, pareho po silang, di ba, may nagawang mali din si Pedro. Ano nga yung nagawa ni Pedro? Ano yung kasalanan na nagawa ni Pedro? Quick lang po. Gusto ko lang makarinig ng ibang boses. Ano pong ginawa? Ano po yung kasalanan na ginawa ni Pedro? Pagtanggi. 3 beses niyang pinagkaila si Jesus Christ. Okay. Salamat, Gab. Salamat, Ma'am. So, yung pagtanggi o pagkakaila, no? Sa Panginoong Hesukristo. And then si Judas, anong ginawa niya? Again, quick lang para review. Yung mga nanonood sa online, you can comment down below. Anyway, sige. Si Judas, ano pong ginawa? Binenta siya sa 30 pilak si Jesus Christ. Okay, binenta. Alright. And pareho po sila, ano pong naging reaction nila? Sa bandang huli, ano naging reaction nila? Ano pong nangyari? Sige, doon po kay Pedro. Sige, ma'am. Si Pedro, ano nangyari kay Pedro? Nagsisi? Oo. Yes, nagsisi si Pedro, di ba? Umiyak siya, tumangis siya, di ba? Lumabas siya dun sa parang lugar kung saan yung panghuling sa kanya, lumabas siya doon at tumangis siya. Yes. How about Judas? Nagpakamatay. Yes. Nagpakamatay po si Judas. Pero bago po nun, may nangyari pa eh. Bago siya magpakamatay. Ano nangyari? Nagsisi din. Sino yan? Si Mami? Nalungkot at nagsisi. Nagsisi Sige. din po. Nagsisi din. Okay. Alam niyo po ba anong sinabi ni Judas? Paano siya nagsisi? Sino dito yung parang nakakaalam? Paano siya nagsisi? Or anong sinabi niya? Paano niyo nasabi nagsisi siya?
Yes, nagsisi siya. Tama po yun. Hindi po kayong mali doon. Nagsisi po siya. Pareho po sila nagsisi. Pero paano nyo nasabi na nagsisi siya? Gusto ko lang marinig sa inyo. Sige, kung may nag-aaral tungkol doon, pwede nyo masabi, or kung may nakakaalala. Alam ko, pagkakaalam ko, Ral, pinagkanulo niya ng 30 pilak ang Panginoon. Di ba ganun? Si Judas, pinagkanulo niya ng 30 pilak na ginto. Pilak ba yung ginto? Pinagkanulo ng Panginoon. Okay, yes po, yun po yung ginawa niya, Lola. Salamat po, Lola Lita, no? And then, yun nga po, ang tanong ko po is, para sa inyo, paano po natin masasabi na nagsisi siya? Kasi sinabi niya nagsisi siya, which is right. Tama naman. Gusto ko lang marinig sa inyo, paano niya nasabi na nagsisi siya? Ano ba yung ginawa niya pagkatapos nun? Ano nagpapakita na nagsisi siya? Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. Sabi niya, Ama, patawarin mo ako sa aking nagawang. Saan ba yan ang verse, tita? Saan mababasa natin yan? Okay, salamat, Tita Susan, sa sagot. Baka meron pa pong iba. Matatandaan nyo lang naman. Anong ginawa niya? Di ba may pinuntahan siya? May pinuntahan siya eh. Sa temple ba yun, kuya? Temple? Anong ginawa niya? Binalik na ba? Yung coin? Binalik niya. Yes, binalik niya. Oh. Yes. Tama po, binalik niya yung pera. Di ba? At ito po yung surprising na sinabi po ni Judas. Asan yung verse? Matthew chapter 27 verse 4. Okay, basahin natin verse 3. At si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang nakitang hinatulan na ito, ay nagsisi. Nagsisi siya. Tama po kayo. Nagsisi at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda. Verse 4, na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano yun sa amin? Ikaw ang bahala dyan. Now, mga kapatid, may dalawa pong klase ng pagsisisi. Okay? 2 Corinthians chapter 7 verse 10. May dalawang klase. Godly sorrow and worldly sorrow. Ang godly sorrow leads to repentance. Yun po ang nangyari kay Peter. Yes, yun po ang nangyari kay Peter. But kay Judas is a worldly repentance. Bakit po? Nagsisi naman siya, binalik niya. Bakit masasabi mong worldly repentance? So, even to the point na nagpakamatay siya. Kumbaga, sobrang sisi niya talaga. Pero bakit hindi to godly sorrow? Kasi tingnan niyo po kung anong sinabi niya. Ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ano pinapakita nito? Hindi niya na-recognize, even at the point of death of Christ, hindi niya po na-recognize na si Jesus Christ ang Panginoon. But ano na-recognize niya? Jesus ay walang salang tao. Doon siya nagsisi. Pumatay ako ng walang salang tao. Ipinagkanulo ko ang isang taong wala namang ginawa. Yun lang ang meron sa kanya. Yun yung pagsisisi na meron si Judas. At yan ay hindi magliligtas sa kanya. Why? Kasi lahat naman tayo, di ba dito sa mundo, may kita nyo may mga taong walang Panginoon. Wala silang pananampalataya. Pero di ba masasabi natin meron pa rin silang pagiging maawa sa ibang tao. Di po ba? Di ba? May ganun pa rin sila. Ganun din po ang nangyari kay Judas. Nagsisi siya, pero hindi niya na-recognize that Jesus is the Son of God. But ang kanya lamang po naisip is, si Kristo, si Jesus, ay walang ginawang masama. You see? Yan po ang pagsisisi na hindi galing sa Diyos. Hindi niya na-recognize na si Jesus ay ang Panginoon. So bakit ko po yun nabanggit? Kasi dito nyo po makikita yung reality
ng isang taong niligtas, he or she will recognize that Jesus is Lord. Kaya nga ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka na tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Na iyong isinugo. Ibig sabihin, si Jesus ay ang tagapagligtas. Si Jesus ang Misayas. Di ba? Yung mga niligtas will recognize that. So, ano yun para sa atin? Yun nga, gaya nga ng prayer ko po kanina, maging totoo yung pagkilala at pagtanggap natin kay Jesus na siya nga ang anak ng Diyos, na siya nga ang tagapagligtas. Na you will say and you will declare, aking tagapagligtas. No? At kasunod nun, you will say, aking Panginoon, aking Diyos, aking Hari. Ano ibig sabihin nun? Ako'y alipin mo. Ano ibig sabihin ng pagiging alipin? We surrender. Di ba? We surrender. We lay down. Wala. Lahat talaga wala. Kalooban lang ng hari ang masusunod. Hindi yung kalooban natin. At yun ay magiging totoo sa bawat binuhay ng Panginoon. Sa bawat iniligtas ng Panginoon. Yun ay magiging totoo. Ang Panginoon na maghahari sa buhay mo. Makinig ang may pandinig at makakarinig ang binigyan ng pandinig at ipapamuhay niya ito. I will not impose it, hindi ko na po i-impose ito sa inyo. Hindi ko na kayo sasabihin, ganyan. No. But I will just declare kung ano po at kung ano po ang tunay na binuhay ng Diyos. Maghahari ang Panginoon sa buhay niya. Maghahari ang Panginoon sa buhay niya. Maghahari ang Panginoon sa buhay niya. Sa lahat ng mga ligtas, sa lahat ng mga niligtas, maghahari ang Panginoon sa buhay nila. Kasi ang banal na espiritu ay nasa sa kanila. Nasa sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, verse 49. Sapagkat siya, tingnan nyo, yung salita, na makapangyarihan. Diba? Makapangyarihan ng Diyos. So kung ano man ang kanyang sinabi patungkol sa kanyang pagliligtas, magiging totoo yun sa buhay ng isang taong niligtas kasi siya ay makapangyarihan. Pag sinabi niyang malaya ka na sa kasalanan, malaya ka na sa pagkaalipin sa kasalanan, you will be free. Ikaw na dating sinungaling, you will be, di ba? Kasi makapangyarihan ng Diyos eh. Kaya sabi ko nga po, it will be true. Magiging totoo. Lahat ng sinabi sa salita ng Diyos, magiging totoo yon sa lahat ng mga niligtas niya. Kaya di ba paulit-ulit po nating binabanggit. Alam niyo po, no? New Testament is the revelation sa mga promises na nasa Old Testament. Di ba? Naririnig niyo po yun? New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Sabi nga ni Kuya, na shinare niya sa atin dati, ang bagong tipan ay lumang tipan na inihayag. Di ba? Revealed, fulfilled. Di ba? Disclosed. Yun po ang bagong tipan. So, ano makikita natin doon? Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay naging totoo. At ang salita ng Diyos ay magiging totoo. Hindi po ba? Di ba? So, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay. So, ito po ang sinabi ni Mary. So, I would like to hear from the group, yung mga napag-aralan nyo po,
Ito, napaka-amazing. Kanina lang nagbabayad ako sa Penelco. Inopen ko lang siya and may nadagdag din po ako ng mga gusto ko rin ma-share. And na-amaze ako, yun nga, sa banal ang kanyang pangalan. So I'm so excited to share sa napag-aralan ko po dito na part. Pero I would like to hear from you as well. Sige po, mga kapatid. Kayo naman. Verse 49. Bali ito yung sagot doon ito yung sa sinabi ni Maria na mapalad, tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi. No? Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. So, ang Panginoon lang talaga ang gumawa ng ano. No? Kumbaga, ang kapangyarihan niya ay pinakita sa buhay ni Maria. Yan. Amen. Yes, kaya nga po nasabi natin kanina, si Maria ay tatawaging mapalad or sa lahat ng salinlahi. Kasi ang Diyos, di ba, ang Diyos na siyang nagpala, tama ba yung Tagalog ko? Nagpala or nagbigay ng pagpapala sa kanya ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. No? It describes who God is. Yun ay naglalarawan kung sino ang Diyos na kumilos sa buhay ni Maria. Again, kaya nga po binanggit ko ulit kanina, tayo po ay mapalad, hindi dahil sa mga paglilingkod natin sa Panginoon, hindi. Ba tayo ay mapalad dahil ang Diyos ay kumilos at gumawa kung ano man ang meron tayo ngayon at kung ano mang merong pagsisisi, pagtalikod, pagsunod, pagsasaliksik, pagkilala sa Panginoon, lahat po ng iyon ay ginawa ng makapangyarihang Diyos. Kaya po tayo mapalad kasi siya ang nagpala sa atin. Siya ang nagbigay ng pagpapala sa atin. Di ba? So, sapagkat siya na makapangyarihan, that's it. That's the answer. Yun ang dahilan. Sige, Dad. Nangyari. Ay, Dad, may sasabihin ka? Teka. Basahin natin yung John 3:21. John 3:21? Oo. Okay po. Ito yung John 3:21. Sige, basahin mo. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Amen. No need to explain, no? Sige, Tol. Nandyan si Utol. Sino ba yan? Si Siren ba yan? Or si Kuya? Kapapasok lang sa kwarto. Sige lang. Sige. Okay lang. Naintindihan. Okay lang. Sai, may sasabihin ka, Sai? Wala na, yun lang. Okay. No, very nice word. Verse, sorry. John 3:21. Ay, meron na po tayong bagong memory verse. Okay, dagdag po sa ating memory verse, mga kapatid. John 3:21. Subalit ang gumagawa, please take note, bukas ito, dalawa na po John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. No? Lumalapit sa ilaw. Ibig sabihin, ito talaga, mahayag po talaga lahat ng karumihan. Di ba? Mahayag. Ano ba ibig sabihin na mahayag? Ibig sabihin, pag nahayag kasi ang lahat ng mga nasa kadiliman, yung mga ginagawa nating pasekreto, ibig sabihin kasi, nandun na yung pagtalikod doon. It will result into repentance. No? Kaya sabi dito, ang gumagawa ng katotohanan, di ba? Lahat ng lahat ng patago, hindi yung katotohanan. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sino bang ilaw? Ang Panginoong Hesus. Upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Naayon sa Diyos. Lahat po ng, kaya nga kanina, lahat po ng ginagawa natin, lahat po yun ay
according sa kalooban na ayon sa Diyos. At yun ay nagawa natin dahil yun po ang kalooban ng Diyos. 'Di ba? So you see now the sovereignty of the Lord. 'Di ba? Tunay talaga yun ang soberanya ng Panginoon. So, kaya masasabi ko talaga na mapalad po tayo kasi ngayon nahayag na sa atin na soberanya ang Panginoon sa lahat eh. Kumbaga, nakilala na talaga natin kung sino ang tunay na Diyos. Siya ang soberanya sa lahat. No? Hindi po yung may gagawin pa tayo para maligtas. Nasa sayo kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesus. Nasa sayo 'yon. 'Di ba? Pero hindi po pala ganon. Kasi John 6:64, 'di ba? Anong sinabi sa John 6:64? Ito dapat memory verse din to eh, pero sige, John 3:21 lang muna. Ito po sabi. Ito ba eh? Balit sa ilan sa inyo sapagkat. Hindi pala, John 6:64. Ano nga yun? Yung nagkamali ako ng verse. No one comes to the 44. 44? John 6:44. Sabi ni Kuya. Yes. Okay. Good. Andyan si Kuya. Okay, John 6:44. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So you see, we cannot come to the Son unless the Father draws us to Him. Diba? So itong lahat, it is the will of God. It is the sovereign will of God. And alam ko po, marami po tayong dapat pag-aralan or matutunan or maintindihan patungkol po sa soberanya ng Panginoon. Kasi ako din dati, hindi ko paano yun? Pero hindi ko po muna yun i-open sa inyo. May other po tayo na discussion. Kaya nga po nung last Sunday nabanggit ko po, it is my desire na magkaroon po tayo ng parang Bible school. Ito pong tinatawag na Bible school, parang more on parang theological studies. Ibig sabihin po nun, yung parang mag-aaral tayo ng may mga terms na mga theological terms like, 'di ba? Narinig niyo na dati ecclesiology, pneumatology, soteriology, yung mga ganung bagay po ba? Ito sovereignty para maintindihan po natin. Pero ibang session po 'yun. Kaya ayun pa, inaano ko pa po 'yun. Well anyway, sige tol, baka may madagdag ka tol. May madagdag? Teka lang. Yun, napag-usapan na natin na talagang yung sovereignty ng Panginoon at wala talagang ibang katotohanan. Ibig sabihin, kumbaga, kung tatanungin kayo, anong denomination ng Christianity kayo nabibilong? So, ang sagot po natin doon, kung may magtatanong man po, no, kung meron lang, no, we belong to the conservative. No, hindi po tayo mga liberal, we are conservative. Ibig pong sabihin, kung ano lamang po talaga ang katotohanan ng Diyos, ay siya lamang po nating tatanggapin. Kaya nga po, yung John 3:21, di ba? Yung gumagawa ng ayon sa katotohanan, ay lumalapit talaga sa ilaw. No? Ayon lamang po yun sa katotohanan. Kaya, pag malayo or hindi ang katotohanan, so hindi talaga natin yung tatanggapin. Kagaya ng experience ko kanina, so pumasok ako sa Katoliko ba? Sa katedral. Pinakinggan ko lang yung gospel ng pare. Tapos nataon na yung yung gospel that time is yung about dun sa Mark 6:1-6 na kung saan yun nga yung yung kahit na ang Panginoong Jesus na Nazareno ay hindi tinanggap sa kanyang bayan.
So, ang naging tugon nung pare, ibig sabihin response, ang ibig sabihin ng response po, ano po yung naging turo ng pare ayon dun sa nabasa niya sa scripture. Ibig sabihin, yung scripture po kasi dun tayo laging babalik kasi yun yung pinakaano natin eh. Yun yung standard natin ng standards. So, lahat ng magiging interpretation from pastor, from priest, or kung ano pa man tawag, coaches, are just the response, no? Response lang po yun. So, ang response nung pare, nung nabasa niya yun, no? Kasi lahat naman tinuturuan ng tawag dito, ng scripture, sola scriptura. Ang naging response doon ay hindi niya talaga inilalapit sa liwanag yung mga tao kasi biruin niyo naman ang naging message about dung pagiging Nazareno ni Jesus Christ ay paghahalin tulad daw sa atin na kahit daw na wala tayo sa home court natin ay ipupursue pa rin natin kung ano man yung mga bagay na makakatulong sa kapwa. So doon pa lang malinaw na ang Roman Catholic Church hindi talaga nila gino-glorify ang katotohanan ng Panginoong Hesus. Kasi sa ganung klase ng homily, self-centered masyado. Self-centered. So, kanina pinag-uusapan natin between Judas and Peter, no? Yung nakita natin na yung godly sorrow, it leads to repentance to the Lordship of Christ. Pero yung worldly sorrow, it leads to not repentance, but remorse, selfish remorse. No? Na yun lang, sarili lang, laman lang talaga. So, kapag ganun ang nagiging topic ng gospel, kung ikaw ang tinuturo, imbis na ang liwanag na si Jesucristo, hindi po yun gospel. Yun lang ang may dadagdag ko. Okay. Thank you, Tol, no? Sige po. So, ayun. Again, memory verse natin, John 3:21. So, dalawa na po. Ilista nyo na po yan kasi from time to time, babalik-balikan natin, i-ano-ano natin yan. So, ayan, para po maganda rin na nagsisimula na rin tayo magkaroon ng mga memory verses. Isa rin po yan sa dapat na ginagawa natin. Kaya nga po si Mary, di ba? Tingnan niyo si Mary. Itong binasa na 46 to 56, it's probably may mga memory verses siya dito. Probably lang. Kasi nasa site niya yung mga verse. So, yun. Magsisimula na rin tayo. And I suggest po kapag nag-aaral din po kayo, pag may mga verses din kayo na parang, maganda rin na i-memorize nyo po yun. No? Your own personal memory verses. So, yun po. John 3:21. Okay. Balik tayo sa 49. So sabi dito, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng dakilang bagay. So clear naman po no na siya ng makapangyarihan. Ibig sabihin lahat po talaga siya lang ang may kaya. Siya lang talaga ang again, yun nga napag-usapan natin, ang soberanya sa lahat ang Panginoon. Okay? Now, sabi dito ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay. Yan, sabi nga po natin kanina na ito yung naging dahilan bakit tinatawag or tatawagin si Maria na pinagpala sa lahat ng mga generations to come, no? Dahil again, dahil po sa ginawa ng Panginoon. Sa ginawa ng Panginoon. Okay? Now, next. At banal ang kanyang pangalan. Nasabi dito, at banal ang kanyang pangalan. So, ito pong na to is, I think, makikita natin yan, mababasa natin ito sa Psalms 99:3, Psalms 111:9, Isaiah 57:15, na banal, no? Na kumbaga, inihahayag talaga na banal ang pangalan ng Diyos. What does it mean? Ano pong kahulugan? Ano ibig sabihin? Ano yun? Ano yung ipinapahiwatig? Yun.
implication? Ano yung pinapahiwatig ng paghahayag natin at ang paghahayag ni Maria na hinahayag sa salita ng Diyos ngayon, na banal ang pangalan ng Panginoon? Diba? Ano po yun? Anong pinapahiwatig nun? Na banal ang kanyang pangalan. Diba? Pag narinig natin, banal ang pangalan ng Panginoon, ano yun para sa atin? Ano yun? Ano dapat yun para sa atin? Anong pinapahiwatig ng salita ng Panginoon? Na banal ang pangalan ng Panginoon. Siguro it will help kung babasahin natin yung mga cross-references na binasa ko po kanina. Sige, tingnan natin. Mga awit 99 verse 3. Sabi po dito, purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya'y banal. No? Okay, that will give you a hint. No? Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya'y banal. Another verse from Psalms chapter 111, verse 9. Sabi po dito, siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang inutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. No? Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Kanina, kakilakilabot. No? Yun yung mga additional na mga words na dinidescribe ang pangalan ng Panginoon. And one more, mula po sa Isaiah 57:15. Sabi po dito, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din na may pagsisisi at mapagkumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. So again, this is another verse describing who God is, no? And ito po ay naka-anchor sa pangalan niya, no? Na ang pangalan niya ay banal. Okay? So, sige po, ano po ang sa mga napag-aralan niyo po, anong pinapahiwatig kapag nabasa natin na banal ang kanyang pangalan? Sige po. Pagpapakita ito ng ating submission at pagtataas sa kanyang pangalan. Na dapat talaga natin itaas ang kanyang pangalan. Okay. Kumbaga pagpapasakop, no? Kumbaga magbibigay sa atin ito ng dahilan, at yes, pinapakita dito na tunay nga na mga sumasamba sa kanya ay nagpapasakop. Kaya nga po, 'di ba? Tayo'y alipin, no? Tayo'y alipin. The very meaning of the word alipin, no? Will give us na kung ano dapat tayo at paano talaga dapat tayo namumuhay. Di po ba? 'Di ba? Alipin. Ibig sabihin sumusunod, sunod-sunuran tayo sa kanyang kalooban. Hindi tayo namumuhay ng may pagtatago, pagsisinungaling, pagkukunwari, pagmamatigas ng ulo, or pagmamataas, or kung ano pa man. But tayo po ay nagpapasakop sa kanya. No? Sige, yung iba po. Banal ang Panginoon. Banal ang kanyang pangalan. What does it mean? Ano yun kapag sinabi na ang pangalan ng Diyos ay banal? Ano ba ibig sabihin ng banal? Di ba?
alam ko po na alam nyo na po ang pangalan ng banal. Ibig sabihin is naiiba. Diba? One of a kind. Hindi siya katulad ng iba. Tama po ba? Yun ang banal. So, kapag sinabi mong banal ang kanyang pangalan, anong ipinapahiwatig nito sa bawat isa sa atin? Sige po, simulan ko po, no? Banal ang kanyang pangalan. Kapag nababasa po natin ito, pinapahiwatig po ito, kapatid. Again, in light of the context na binabasa po natin, pinapahiwatig nito na sa kanya lamang ang lahat ng kaluwalhatian. Okay? Kasi siya ay, ang pangalan niya ay banal. So all the glory belongs to God alone. No other God. Wala pong ibang pangalan ng Panginoon. Diba? Naintindihan niyo po yun? So walang iba o walang sino man ang siyang pwedeng mabigyan or magbigay ng pagluluwalhati sa iba. Naintindihan niyo po yun? Dahil ang Diyos, ang pangalan ng Diyos ay banal. At hindi niya ibibigay ito sa iba. Kaya nga may sinulat po si Isaiah. Isaiah 42:8. Ito po yung habang nagbabayad po ako sa Penel ko, nag-aaral ako, ito yung naano ko, yung banal ang kanyang pangalan. 42:8. Sabi po dito, ako ang Panginoon, listen, no? Ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. You see? Iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. You see? Very strong statement at the beginning. Ako ang Panginoon. Iyon ang aking pangalan. Holy is my name. And I will not give my glory to others. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? So when we declare, kapag inihayag natin na ang pangalan, banal ang kanyang pangalan, it means all the glory belongs to Him alone. Walang ibang dapat purihin, walang ibang dapat mabigyan ng kaluwalhatian. Siya lamang. Dahil siya ang Panginoon at ang kanyang pangalan ay banal. Siya ay banal. Naintindihan niyo po yun? Diba? So, kaya't mali po. Okay? Kaya't maling katuruan ang ibigay o ibahagi ang pagpupuri at pagtataas kay Maria. Kaya nga sabi ko, in light of the context, mali po yung ginagawa. Again, nasa Roman Catholic na naman tayo, even other religion na nagtataas ng ibang pangalan, ng ibang Diyos-Diyosan. Hindi ko na po sasabing ibang Diyos kasi iisa lang ang Diyos. Ibang Diyos-Diyosan, mali po iyon. Diba? Naintindihan niyo po yun? Okay? Natatangi at nag-iisang pangalan lamang. No? Nakarapat-dapat ng lahat ng papuri. Dahil sa kanya lamang nagmula ang lahat ng mabubuting bagay. Sa kanya lamang po. So if atin pong bibigyan ng papuri ang isang tao, again, tinuruan na po tayo ng salita ng Panginoon na ang tao ay ubod ng sama. Ubod ng sama. No? Ubod ng sama. Nothing, walang mabuting bagay ang magmumula sa atin. But lahat po ng perpekto at mabuting bagay ay nagmumula lamang sa Ama. Kaya kung matatandaan niyo po sa ating napag-aralan, James 1:17, anong sabi dito? Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal, you see, sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw. And then ikaw, sumasamba ka sa tao, binibigyan mo na papuri ang tao. Let me remind you, ikaw, sumasamba ka sa ibang tao. Sa ibang bagay. Ikaw, sumasamba ka sa ibang bagay. Ano pong ibig sabihin? Again, may sinend po ako dati, natatandaan ko po.
Ano yan? Yung kay Steven Lawson? Ay, Steven Lawson ba yun? Natatandaan niyo pa po ba yun? Di ba? Well, anyway, again, kapatid, kung meron ka mang inuuna, kung meron ka mang bagay o tao na mas pinapahalagahan mo, well, you are practicing idolatry. That's idolatry. That's your idol. No? Mga kapatid, again, hindi ko kayo inaakusahan, but I'm reminding you, if ever, sa ngayon, sa punto ng buhay mo ngayon, you are living in idolatry. May bagay, may tao, o kung ano pa man yan na sinasamba mo. Pag sinabi ko pong sinasamba, inuuna mo, mas pinapahalagaan mo, laman ng puso mo, laman ng isipan mo. Kaya nga, di ba, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Di ba? Kung meron man. At kailan, siguro tatanungin niyo, Kuya, kailan ko ba malalaman na may inuuna akong iba? Paano ko po ba malalaman, Kuya, na may sinasamba akong Diyos-Diyosan or nahuhulog ako sa idolatry? Kapag may tinatago ka. Kapag may tinatago ka. Yung bagay na yon na tinatago mo, nililihim mo, kinukulob mo, that's idolatry. That's a sign of idolatry. Okay? So, ayun po. Yun po ang gusto ko pong ma-share sa inyo nung ako po ay nag-aaral habang nagbabayad ng kuryente. Holy is His name. Kaya kinalabutan ako kanina kasi wala to sa ano ko eh. Wala to sa ano. Kanina inano ko lang talaga. Ano ba ibig sabihin ng banal? Bakit ito sinabi dito? Well, this is very important pala na maintindihan ng bawat isa. Banal ang kanyang pangalan. So, ang mga anak niya, ang mga niligtas niya, hindi po yan magbibigay ng glory sa iba. Hindi po yan sasamba sa iba. Okay? Mga kapatid, tandaan niyo po, banal ang kanyang pangalan. Kaya nga 'di ba, sabi kanina, ayun, very good words na matandaan niyo po, no. Sandali na lang po, no. Gusto ko lang talaga bigyan to ng diin sa bawat isa. Kapatid, if you are living in idolatry right now, 'di ba? Ito ang salita ng Panginoon. You will be free. You will be free. Kakilakilabot na pangalan. 'Di ba? Tindaan niyo po 'yon. Kakilakilabot ang kanyang pangalan. Kakilakilabot ang kanyang pangalan. So kung hindi ito nagiging totoo sa isang tao, ibig sabihin, hindi talaga siya pinag-aarian ng Diyos. Kung hindi ka kinikilabutan sa pangalan ng Diyos. Diba? And 1:11:9, kagalang-galang ang kanyang pangalan. Kagalang-galang ang kanyang pangalan. So bago ka man gumawa ng bagay, isipin mo, nagbibigay ba yan ng paggalang sa pangalan ng Panginoon? Diba? Kung may gagawin ka mang kasalanan, taguman yan o ano man, tandaan mo, kakilakilabot ang pangalan ng Diyos. And the fear of the Lord. Ano nga yan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom. Beginning of wisdom. Ano ba yung karunungan? Ano ba yung karunungan? Ito ba, ang karunungan ba hanggang dito lang? Hindi. But ang wisdom, na tunay na wisdom, is totoo sa buhay ng taong nakakaalam. Tindihan niyo po yan, mga kapatid? So, it's a great verse. 49. No? Banal ang kanyang pangalan. So, dito lang po tayo magtatapos muna. Ay, nagiging ano na tayo, katulad nila Dr. John MacArthur. One verse at a time. No? One verse at a time. Sige po. So, bukas po, dito po tayo magpapatuloy sa verse 50. So, please study. Mag-aaral naman talaga no, ang anak ng Panginoon. Mga anak ng Panginoon. Okay? So, closing na po tayo.
May dadagdag pa po ba kayo? May share pa kayo? Okay naman. Sige po. Let us close this in prayer. Ama namin, salamat o Diyos dahil kami ay may espiritong naghahayag na at nakakapaghayag na ikaw ay Ama namin. Salamat dahil ang espiritong ito ay nagmula sa iyo at tunay ngang kami ay iniligtas mo na dahil nahayag sa aming mga bibig ang mga katagang Ama, mga katagang Panginoon. At tunay nga na hindi kami yung mga magaling lang sa salita, wala naman sa gawa. Bagkus, ang ginagawa namin ay naaayon sa iyo, O Diyos, kung kaya't kami ay nakakapagsalita. Kung kaya't ito'y nahayag namin dahil ito'y nagmula sa puso, sa pusong binago mo, pusong laman na ang hilig ay ang iyong salita at sundin ang iyong kalooban. Salamat dahil ito ay totoo sa buhay ng bawat iniligtas mo. Salamat, O Diyos, sa dakilang mga bagay na iyong iginawa sa buhay ng bawat isa. Tunay nga na kami ay mapalad dahil kami ay mga kinaawan mo, kinahabagan mo at inibig mo. Purihin ka, O Diyos, wala nang iba. Banal ang iyong pangalan at ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian. Ikaw lamang, O Diyos, ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na iyong anak na si Jesucristo. Amen at amen. Thank you po mga kapatid. See you po bukas. Friday na ba bukas? Ay, Thursday pa na pala bukas. Okay. Bye-bye. God bless. See you, Tita Che. Thank you. Bye-bye, Ate Arshan, Tita Susan, and everyone. Bye-bye. Tol.